So ayan, doon pala siya nag-start. Si Kabungot pala ang nag-engganyo sa kanya mag-vlog. Nakita lang siya naghuhukay. Tapos pinapasok ka doon sa ginagawa trabaho. Ano ang nabago sa buhay mo simula nung nag-vlog ka? Naku, napakalaki. Mo nito, ipapangungutang mo. Oo. Tapos pagdating ng buwan, may bibilhin ka, tapos di ka makakabayad. May ipunan ka ng utang. Nangyari sa akin yun ang nangyari sa akin pala. Sa lumaki. Lumaki na ng lumaki, na lumaki, na lumaki, na lumaki. Ang utang. Oo. Yun, hanggang sa isang lako yung bahay. Nasangla ko yung bahay. Ito, hindi lang pinapakita sa akin si Jano talaga. Minsan ko lang talaga makita siguro sa loob ng 3 buwan, 1 beses lang. Na hindi dapat makisama sa mga dapat yung mga taong, dapat pala yung mga taong naaalala ka lang pag yung sisilong lang sa'yo pag umuulan. Ganun. Yun ang natutunan ko sa buhay. Mapera talaga ako. Yung may pera talaga. Ang dami kong kaibigan. Kahit malayo ako, pinupuntahan ako. Kaya iniintay ko, may mag-interview rin sa akin para doon ko may buhos yung aking gigil eh. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So it's your girl Kabakbak at kung ito ang unang video na napapanood mo sa akin channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated kapag may bago akong video. And for today's vlog, our guest for today is no other than Kasilang Official! Magandang umaga ho sa inyo. Hindi, magandang umaga. Kamusta kayong lahat? Para kaming nasa talk show. Parang ganito yun. Ganto talaga, no? Grabe no, para naman So, nakaka-pressure. So, thank you nga pala sa aming, the man behind the camera is Milbert or Kakolokoy's vlog. So, abangan nyo siya naman next vlog. Alright, so, ang vlog natin ngayon is interviewin lang naman kita about buhay-buhay mo. Kahit ano ma'am, sasagutin nga kung ano ang buhay-buhay yan. Marami tayong buhay eh. Excuse me pa tayo, inubot ka, galing lang sa sakit. So, ready ka na ba? Ready na ng bahagya. Bakit bahagya lang? Hindi, ready na. Alright, so kasama pala namin kanina si Ira, yung partner ni Kasilong, pero umuwi na siya, may pupuntahan yata. So, game? Game na. Shoutout nga pala sa sama ko. Shoutout Ira, thank you. At pahiram muna kay Ruel. So, first question. Basic lang naman question to. Huwag kang masyadong kabahan. So, kamusta ka na? Minsan okay, minsan hindi. Oh. Depende pa rin. Depende sa panahon o pagdating ng mga darating na araw na Depende pa rin talaga, depende. Yeah. Hindi naman... Okay. Ngayon naman, okay naman. Sinakay na kita eh. Oh. Joke lang yan joke lang guys, joke lang. So, anong tawag doon? Nawala tuloy ako. Huwag kang ganyan para sa tayo may asawa. Joke lang guys, joke lang. So, gano'n naman talaga ang buhay, 'di ba guys? Hindi palaging araw-araw ay Pasko, sabi nga ni Marty ng dati. So, ayan, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon, trabaho ko ngayon is sabungan ako ngayon, sabungan. Kaya tumigil ako sa vlog. Sabungan. Kasi hindi naman talaga hindi pwede sa pag-vlog yung doon ka kukuha ng pang-araw-araw eh. Okay naman yung sahod sa vlogging, okay naman. Okay. Sumasahod ka pati sa Sumasahod naman sa pag-vlog, kaso nga lang iba pa rin yung araw-araw na kita. So, Siyempre may ginagatas tayo eh. Lima po ang aking ginagatas. apakadami naman. Hindi, joke lang. Isa lang. Isa lang. Excuse me. So, ayan. Start na tayo sa pinaka-question talaga natin. Kailan ka ba nagsimula mag-vlog? O maging vlogger? Hindi ko tanda eh. Siguro mga... Anong year yan? 2023? 2023 nga ata, 2023. Lockdown yun eh. Di 2022. Lockdown. Hindi, patapos na lockdown. Okay. patapos na lockdown nun. 2023 nga yan, 2023. So, ayan. Ako kasi nag-start ako mag-vlog 2021 pa, December. So, siya 2023 pala. So, ayan. Ano or sino ang dahilan bakit ka nagsimula mag-vlog? Si Boss Kabungot. Nakita niyo na ako naghuhukay sa
nakikita nyo na ako nag-okay ng ano eh, yung bornal na gagawin bornal. Ano pa lang, lupa pa naman siya, hindi naman talaga actually yung bornal. Yung gagawin pa lang yung bornal. Yung ano ng kabayo. Basta, yung bornal na yan, yung gagawin ano. So nakita niya ako doon. Sakto nakakasama ko si Kabansot noon. Napansin ako ni Kabungot, kaya yun. Ipinasok ko kay Idol sa kanyang ginagawang bahay. Doon pa din nagsimula. Oo, doon nagsimula yun. Actually, hindi ko kilala si Kabungot noon. Hindi ko kilala. Talagang mabait lang talaga si Kabungot. Hindi mo alam na vlogger siya. Hindi ko alam na vlogger. Tapos, wala akong trabaho. Extra ko lang yan. Ako, mapasan ako eh. Huwag lang papawait. So ayan, doon pala siya nag-start. Si Kabungot pala ang nag-engganyo sa kanya mag-vlog. Nakita lang siya naghuhukay. Tapos, pinapasok ka doon sa ginagawang trabaho. Kasali siya sa pinakaunang original Soward Squad. So, kami yung original Soward Squad. Ako yung kanila timekeeper. Tapos, si Kabungot pala. Tapos, simula nag-vlog ka na. Tinuruan ako ni Kabansot, ni Kabungot. Yun. Hanggang sa lumaon na. Natuto na ng bahagya. Good thing. So, ayan. Tanda mo pa ba ang una mong sinahod sa YouTube? Kung magkano? Tanda ko pa. 5,000. 5,000. So, ayun yung pinakauna niyang sweldo sa YouTube, 5,000. Yung minimum threshold is $100. Ayan. 5,000 talaga yung sinahod ka. Tapos, pinamigay ko yun eh. Wow, ang yaman! Pinamigay! Sana all! Di ba, pag unang sahod daw, dapat blessing yun eh. Sinishare. Sinishare. Kaya pinamigay namin yun. Pinamigay namin din Nakabungot. Kami yung Nakabungot. Nagsaya-saya kami ng bahagya. Wow, very good naman siya doon. So, ayan. Ano ang nabago sa buhay mo simula nung nag-vlog ka? Naku, napakalaki. Sige, isa-isahin natin. Hindi, magbigay ka ng iba. Anong nabago sa buhay mo? Marami akong natutunan. Dati sa pagbablog kasi, nung una, medyo syempre, pagka para bang tawag dito. Hindi ka pa marunong na nanibago. Nangangapa pa lang. Pero nung naging okay na, ayun. Pero marami akong natutunan daw sa pag-asawa. Marami akong natutunan sa pag-asawa, kasi bata pa naman talaga ako, actually bata pa ako nag-asawa eh. Kaya nito lang ako talaga natuto nung sa pag-asawa. Nag-mature talaga nung naging vlogger na ako. Sige. So ayun lang. Ayun niyang i-elaborate, pero marami daw siya natutunan sa pag-vlog. Ilan taon ka na ba nga pala? 26 na. 26, magkaedad lang pala tayo kung makatawag ka ng ma'am. 26 lang din pala to. So, ayan. Ang tanong, nagba-vlog ka pa ba ngayon? Kasi ang main purpose nga pala ng pag-video ko ngayon, ng vlog ko is, i-interviewin ko yung mga hindi na nagba-vlog na bukana vloggers. So, nagba-vlog ka pa ba ngayon? Bibihira na ako mag-vlog eh. Gawa ng busy talaga sa trabaho. Kapag vlog man ako, bibihira na lang. Igawa ng syempre nga, hindi ko talaga pwedeng asahan talaga sa araw-araw ang pag-vlog. Okay naman sahod, okay naman talaga sahod sa pag-vlog. Nasahod pa tayo. Kaso nga lang talagang iba pa rin yung pang araw-araw. Isa buwan-buwan. Oo, nahihirapan kapag monthly yung sahod kasi matagal dumating or mabilis maubos tapos matagal pa ulit yung susunod na sahod. Ang masama mo nito, ipapangutang mo. Oo. Tapos pagdating ng buwan, may bibilhin ka tapos di ka makakabayad. May ipunan ka ng utang. Nangyari sa akin yun ang nangyari sa akin pala. Tapos yun, hanggang sa lumaki. Lumaki. Ang utang. Oo. Pero hanggang ngayon may utang pa din. Or nabayaran na? Nabayaran ko na kasi dito ko na sasabihin na, hindi ko na sasabihin sa pag-vlog ko. Para naman yung kasi di ba may pinatayo akong bahay na yung bahay, di ba may binili akong lupa, nagpatayo ako ng bahay. So yun, di ba again, nag-monthly yung sahod, tapos sakto naubusan ako. Ubus talaga ako kasi di ba nangyari sa akin. Alam niyo naman yung nangyari. Humina ako. Siyempre, wala akong pagkukunan. Siyempre, kailangan ko din kumain. Tao ko eh. Tapos, yun, hanggang sa
isang lako yung bahay, nasangla ko yung bahay. Sinangla mo. Pero hindi ganun kalaking halaga. So ano, mga 20,000 lang, 20,000. Sinangla ko yung bahay ko. Hanggang sa lumaki yung utang ko, hindi ko alam ganun pala kalaki ang tinutubo pag hindi ka nakakabayad. So hindi ko alam, hindi ko Ano pa, siya, parang emergency ka Oo, sa emergency, emergency ka kumuha. ang laki ng tubo. 60 kada Kada araw. araw sa 1,000. Oo. Ay ilang libo. 20k pa lang 20K. yan. Nag-umpisa pa lang ako sa 20k na na. So 20 times 60. So ayun ang araw-araw niya tubo. Araw-araw na tubo hanggang sa lumaki. Tapos nadadagdagan pa yung utang ko. Tapos yun, doon nagsimula na ibenta ko yung bahay ko. So Doon wala akong pagkukunan lang. Sa vlog ko naman hindi naman kasi ibabayad ko. Tapos kung hihintayin ko pa yung pagbuwan-buwan, syempre buwan-buwan lang din na ano yun, tutubo yun. Yung sasahurin ko parang magiging pambayad lang doon sa tubo. Kaya ang ginawa ko, yun, no choice ako. Binenta ko na yung bahay ko. ayun pa naman yung next question ko. Nakapagpatayo ka ng bahay through vlogging. So, totoo ba na binenta mo yung bahay, advice? So, ayun, sinagot niya lang na binenta niya pala yung bahay para pambayad utang. Ayun ang naging dahilan na lubog ako sa utang. So, pwede ba itanong, magkano mo nabenta yung bahay? Ano, nabenta ko lang yun ng 400 lang, 400k. Pwede na din, no? 400k niya nabenta Pero pala ang yung gastos bahay. ko- Pero yung gastos ng bahay, magkano inabot ng gastos mo doon? Nasa kulang 700. Lugi siya ng 300,000, guys. So, ayan, ganun talaga kapag pag hindi ka pa marunong humawak ng pera, kapag hindi ka pa marunong. Sa dapat wag ka mangutang doon sa mga pag Malalaking tubo. malaking tubo. Grabe talaga. Hindi talaga ako nangungutang. Actually, wala talaga akong alam sa ganyan. Talagang nung gipit ako, nangutang ako. Nag-umpisa yun sa 20k talaga. Nag-umpisa yun sa 20k tapos yun. Naglaon-laon na hindi ko na siya kaya bayaran talaga. Kaya yun. Pero goods pa rin. Marami akong natutunan sa buhay ko. Dahil pag hindi ka nga nagkamali, hindi ka matutunan talaga. Lesson learned in a hard way. Saka marami akong natutunan ngayon. Talagang naging para sa akin, hindi man approve yung pamumuhay ko, pero maraming nag-approve sa akin sarili. So, shout out po sa mga nanonood, nakakahiya. So, next question. In good terms ba kayo ngayon ni Marjorie? Si Marjorie, Oo. hindi ko alam sa kanya eh. Parang, ewan ko. Para sa akin, sa anak ko, okay ako sa anak ko, okay na ako sa kanya. Kaso mahirap nga lang. Katulad nga yan, hindi ako nakakasuporta kay Jan. Siyempre, wala naman ako naging trabaho Ngayon lang ako nagkatrabaho sa sabungan eh. Mga ilang buwan pa lang. Ilang buwan pa lang nakakapagtrabaho sa sabungan. Siguro isang buwan pa lang o mahigit. Hindi nga ako nakakapagsuporta. Ama sa mga nito, hindi lang pinapakita sa akin si Jano talaga. Minsan ko lang talaga makita siguro sa loob ng 3 buwan, 1 beses lang. Ganun. So, ayun pa naman yung next question ko. How do you co-parent with Marjorie? So, minsan niya lang pala nakikita si Jano. Minsan Kasi- ko lang nakikita kasi nga hindi ako nakakapagsuporta ng kay Hindi Jan. sa'yo pinapakita kasi Oo. hindi ka nagsusuporta. Hindi ako okay naman yun sa akin kasi naintindihan ko naman, syempre ako nga wala din naman talaga eh. Anong nga bang gagawin ko? Siguro sa paglaki naman niya pupunta naman sa akin. Baka naman maintindihan din ni Jano. Pero, gawan mo pa din ang paraan para makapagbigay kay Jano. So, ayan. Saka yung dalawa ko pang anak na sana ipakita sa akin. Hindi, joke lang. Dami pa lang anak nito, dami pa nga na yung hirap naman. Joke lang. So, ayan, next question. Malapit na tayo matapos, guys, mabilis lang to. If you have been given a chance na bumalik nung kalakasan mo sa pagwa-vlog, kung bibigyan ka ng pagkakataon na bumalik ka nung time na malakas ka sa vlog, ano ang gagawin mo or hindi mo gagawin? Yan. Mahaba-haba yan, paliwanag. Ang hindi ko gagawin? Hindi. Ano ang gagawin mo or hindi mo gagawin? Nung time to na malakas Ang ka hindi ko sa- gagawin, isa lang. Na hindi dapat makisama sa mga dapat yung mga taong dapat pala yung mga taong naaalala ka lang pag yung sisilong lang sa'yo pag umuulan. Ganun. Yun ang natutunan ko sa buhay. Nung mapera talaga ako, yung may pera talaga. Ang dami kong kaibigan. Kahit malayo ako, pinupuntahan ako. Ay, sorry. Okay lang. Sorry. Grabe talaga, ganun talaga. Pag may pera ka talaga, Tapos tapos nung wala akong makasama kahit isa. Nakasama ko lang, isawa ko. Wala, yun lang na iniisip ko lang ako.
ganito pala talaga yun. Kaya marami akong natutunan. Kaya sasabi ko sa inyo, huwag mong pasisilungin yung tao pag naalala ka lang pag naulan. Wag na wag. Nako, masasaktan ka lang. Ako nga naiyak, hindi talaga naiyak talaga. Sa dami kong kaibigan, ang mga kaibigan ko talaga sobrang dami kong kaibigan nung nawala na akong pera, talaga wala. Kahit pa yung mga tunay kong kaibigan, wala. Kaya sa mga nagbabarkada diyan, nako, okay lang magbarkada, okay lang yun, pero yung talagang pag meron ka, pwede ka naman magbigay, bakit hindi? Hindi naman tayo madamot eh. Magtitira ka para sa sarili mo. Parang pagmamahal lang din yan, huwag mo ibubuhusan lahat. So, ayan. Sabi nga, quantity over quality. So, sabi nga nila, sabi ni Alex Gonzaga dati sa vlog niya, sabi, habang patanda ka na patanda, pabawas yung mga kaibigan mo. So, it's part of life, no? Tapos, like, katulad ko, wala akong masyadong kaibigan kasi pinipili ko yung mga taong gusto ko lang papasukin sa buhay ko. Ayoko ng mga peke, basta ganon. Grabe talaga nangyari sa akin. Sa akin, grabe talaga. So, dito na, amin ko na sa vlog din ng mga sige. yung para maaba. Ano? Almost kumikita ako ng 100k sa loob ng isang buwan. Nauubos din yun, wala pang isang buwan. Linggo lang yun. Anong ginagawa niyo doon? Wala, inom, gala, kasamang tropa, lahat yun. Hindi pala maganda yun. Na yan. Pero baka naman sabihin naman nila, ginusto mo naman yun eh. Oh, ginusto ko naman, syempre, ginusto ko yun. Kasi ginawa ko yun eh. Hindi ka naman tinatang. Talagang meron ka lang talagang matututunan. So, yun nga. Learn in a hard way. Charge to experience ba? So, tanda mo ba pinakamalaki mong sahod sa YouTube? And magkano? 313. Sa challenge ako yun. Challenge, 330,000. Tapos yung, nung hindi kasali sa challenge, yung pinakamalaki. Pinakamalaki. 100. Grabe, sumasahid siya ng 100,000, 300,000. Nung hindi pa ako sinisiraan. Pwede ba itanong, pwede ba bagitin? Sino bang... Hindi, gano'n na rin naman. Alam na rin naman ako. Kasi hindi kasi ako pa-issue, guys. Hindi ako updated sa mga issue nila dati. Hindi ako marites. So, pwede ba itanong, sino ba yung nanira sa'yo? So, yung... Hinawakan, baka mahaba to ha. Hindi, ganun to lang, diba? Dati, yung... Ang bang tawag doon? Ex-yota o Ex-partner. Ex-partner pala. Hindi kami kasal na ex-partner lang. So yun, siyempre naintindihan ko din naman part niya na nagloko din ako din. Na nagloko sa kanya. Siyempre, mahirap kasing mag-stay sa isang tao na hindi mo naman yung wala ka na ano sa kanya, wala ka na ano. So alam niya naman yun. Wala ka na, May nararamdaman kaso hindi yung talagang pagmamahal na fell out of love kumbaga. Oo, Tapos yung ganun sa doon, siniraan niya na ako ng siniraan. Sobrang grabe yung sira niya. Talagang kahit... Pero totoo naman ba yung mga sinabi niya? Merong totoo, pero ang daming hindi. Meron totoo, meron ding talagang totoo na pagluloko, yung mga iba, totoo naman yun. Pero yung iba na para lang siraan sa mga ganyang bagay, mahirap din kasi yung kasa. Tapos noon, gusto niya pang suportahin yung si Jano. Sana inisip niya, kung hindi niya ako sinira, nakakapagsuporta ako sa bata na ibibigay ko. Nung yun, karangyaan niya, dami niyang pera ngayon. Nasaan na siya? Wala na rin, nga na rin. Kaya yun, siguro may natutunan din yun sa buhay niya. Kung nanonood ka man ngayon, lasa ko totoo ang sinabi ka. Pero linawin lang din natin guys, kahit na hindi kayo okay nung ex-partner niya. Hindi, okay naman yun, nakikita kami. Oo nga, before nung dati, nung sinasabi niya nagsisiraan sila. So kahit siguro naman dapat hindi kayo okay, dapat din nagsusuporta ka pa din kay Jana. Pero parang sinasabi mo, hindi ka makapagbigay or mahirap mo ibigay kasi hindi kayo okay. Hindi. Wala na akong pagkukunan. Wala na. Kaya, Sira na nga ako eh. okay. Siniraan siya. So, ang naging outcome nun, lumina siya sa views. Kaya wala siya naging pang-suporta kay Ayun na Jana. lang yung ginawa kong trabaho. Diba noon, ayun na lang ang ginawa kong trabaho. Nag-focus ako sa vlogging.
Doon ako kumukuha ng sa lahat. Tapos nga, nung nasira, nawala. Alam nga naman yung kakainin ko, ibigay ko pa sa kanila. Eh, syempre, hindi ko naman makakate, kulang pa rin. Kaya, hindi na rin ako nakapagbigay. So, Yung mga viewers dyan, yung mga, ang daming viewers ng mga, ang dami naniniwala sa kanya. Okay lang naman yan, maniwala kayo, okay lang yan. Hindi naman masama yung maniwala. Okay lang. pwede bang itanong kasi hindi ko alam yun eh. Pwede ba magbigay ka ng example na sinabi niya na hindi naman totoo? Yung ano, wala akong matanda na sinabi niya, panoorin natin. Hindi, marami talaga, marami. Bigyan mo ako ng isa para naman may idea ako. Wala akong kinakampihan na, kumari ko din yan. Ano, Napag-uusapan lang Kumari naman. nga pala Oo, din. magkumpare tayo. Inaalala ko yung kanyang anak, si Jano. Tapos kumari ko din si Marjorie. So, shout out Marjorie. So, ayan, shout out Marjorie nga pala. Napag-uusapan lang naman. Hindi naman sa para sirain ko kayong dalawa para dapat nga Hindi, mas okay lang maganda, yun. mas maayos. Mas hinihintay ko nga ito yung ganitong kasi sa vlog ko kasi medyo naano pa ako para ba yung mga viewers ko parang ayaw nila lang gano'n yung sa akin yung sa akin sarili nakalimutan ko na yun kaya hinihintay ko may mag-interview rin sa akin para doon ko may buhos yung aking gigil Nanggigigil pala pala. doon sa mga nakasama ko dati Oo. gigil ako Kilala ko ba to? kilala mo yun kaya ano yun kapitbahay ni Idol hindi wala naman yun joke lang yun sana Tapos na naman guys, sa pag-uusapan na lang. Kaya yung mga dyan, easy lang kayo dyan. Wag niyong away si Casilo, wag niyo akong awayin. So, napag-uusapan na lang. lahat naman ng tao nagkakamali kaso depende sa pagkakamali So, ayan, medyo patapos na tayo. Nabiting ka ba? Baka may gusto ka pa sabihin. okay Ito. Last, message mo sa mga sumusuporta pa din sa'yo. Tsaka sa yung mga bashers, kung meron man. sa basher ko marami akong basher eh Sige. ay shoutout sa inyo lahat so sana supportahan nyo pa rin kami ngayon magbablog na ako sa mga magbablog na ako gawa ng ship hindi ako nakapag-focus nun eh ngayon makapag-focus na magbablog na ulit ako para doon na tayo magbablog masaya doon kaya sana supportahan nyo ako sa si ma'am syempre Sa mga supporter mo dati, katulad ng mga kalakasan oh dami mo. kong supporter dati Shoutout mo sila. shoutout sa mga supporter ko dati yun sa mga nagmamahal sa akin dati mahalin nyo ulit ako Katulad dito. Bakit i-shoutout mo para Sinana. maano ka nila? marami sila eh shoutout sa Tatay Blackjack yan sa solid team Kasilong yan shoutout sa inyo lahat sana ay mabuhay kayo hanggat gusto niyo Yeah. So parang naaalala ko, tawag niya, tatay ba yun? Tatay Junsi or mama, yung, anong pangalan nila? Hindi mo sila supporter. Kay Marjorie pala siya. nung una yun sila yung nagbigay sa akin sa bahay na binabawi aywan ko lang kung sila ngayon shoutout sa inyo sir kung hindi man totoo yun o kung totoo man wala na sir ay yung gagawin ko Binabawi. yung binawi yung sa bintana may nag-sponsor kasi sa kanya sa bintana sa sa pinto Binabawi. oo binawi ewan ko lang sir hindi ko sure hindi ko so nabanggit na rin ang pangalan si Sir Junsi saka si Sir Junsi so hindi ko sure sir pasensya na so hindi ko naman kung nasabi niyo man yan kung totoo man yun o hindi sir wala na pasensya na nagastos na so yun lang shoutout sa mga viewers ko dyan sana bumalik yung viewers natin saka yung lakas ng yung views kahit di kayo makalakas yung sakto lang mas maganda yung ganun So ano pa ba? Okay na? Okay na ba tayo? Wala ka nang gusto sabihin? Ha? Kay Kuya Jeff. Baka may Ay, gusto kay ka Idol. sabihin kay Kuya Jeff. ay shoutout niya kay Idol Jeff Okay naman ba kayo? Okay. hindi ko pa nakakita si Idol Jeff tagal na Mga isang taon na. oh si Kabungot yan shoutout kay Kabungot nagkita kami na nakaraan matagal na rin sa Team Gonggong sila nandoon sila pumunta sila sa bahay so yun shoutout na lang sa inyo lahat So yan, nandito kami nga pala guys sa Cafe Patricio. Tapos sinundo natin si
Kabansot, si Kasilong sa bahay nila sa Bungahan, sa Lian. So, ayan, hanggang dito na lang naman, di ba? Maiksi lang, 20 minutes pa lang. So, ayan, dito na lang natin tatapusin nating vlog. Maraming salamat sa pagpayag sa invite ko na isama kita sa vlog. Kaya ko nga pala siya naisipang isama din kasi nung kasali din ako sa challenge, that was 3 years ago yata. Siya din yung first guest ko, di ba? Siya yung first guest ko nung sumali ako sa challenge. So, naalala ko siya. Uy, vlog ulit tayo kasi kasali ulit ako sa challenge. So, baka naman sabihin mo, katulad ako nung mga tropa mo na naalala ka lang kapag may kailangan. Hindi yun. Iba yung talagang kita mo sa sarili ng tao. Sa tao na talagang wala talaga. Naalala ka lang talaga pag umuulan. Parang ang sama-sama ng loob talaga ni Kasilong sa mga ganun. O syempre, syempre, marami na ako na. Kaso doon talaga lumalayo, nasiraan ako talaga, grabe. Hindi naman dapat yan. Wala na tayong magawa, nangyari na yun eh. So sana, ngayon, supportahan nyo lang ako. Magba-vlog na ulit siya, guys. So, ayan, dito na lang natin tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat Kasilo sa pagpayag. Thank you din, ma'am. Thank you din pala kay Ira, kasama namin siya kanina, yung partner ni Kasilo, kaso umuwi na. So, ayan, thank you din sa aming the man behind the camera. Thank you kay Milbert. So, siya naman next, guys. Abangan nyo next vlog. Bye-bye, guys! Bye-bye! Yes!